Hallelujah! Purihin ng Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah! Miyerkules na naman po at mayroon na naman pong panawagan ang ating Panginoon sa lahat ng mga tunay na mananampalataya, sa tunay na mga Kristiyano. Nananabik tayo sa araw ng Miyerkules dahil nariyan na naman ang salita ng Panginoon upang gumabay sa pang-araw-araw ng ating buhay. So, ako po'y naniniwala. Kayo po mga kapatid, excited na po kayo sa gabing ito at alam ko katatagpuin ng ating Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Amen. Sa lahat ng mga Kristiyano, yan ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito dahil ang salita ng Panginoon ang siyang nagpapalakas sa atin. So naalala ko lamang nung nakaraang Sunday, ako po yung magpapasalamat sa inyo mga kapatid. Nung mabasa ko po ang mga message nyo, tunay nga po talaga na napakabuti po ng ating Diyos. Hallelujah. Dahil siya po ang tumawag sa amin, sumunod lamang po kami sa panawagan ng Panginoon at ngayon po nai-enjoy po namin na magpastor sa inyo at tunay nga na napakabuti ng Diyos. Ang lakas na meron kami galing sa Diyos, hindi po yan ang gagaling sa amin. Ang karunungan na meron kami galing sa Diyos. Isang napakalaking pribilehiyo po na kami po'y gamitin ng Diyos bilang daluyan ng kanyang pagpapala. So mga kapatid, maraming salamat po sa pamilya ng Come to Jesus Antipolo, sa pamumuno ng ating mahal na pastor. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Kaya nga po, kagalakan namin lagi ang maglingkod sa inyo dahil yung kagalakan na nararamdaman namin sa ating Diyos na siyang tumawag sa amin, gusto naming ibahagi sa inyo yan mga kapatid. At sa gabing ito mga kapatid, may bagong panawagan na naman po ang ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, mapatatag tayo at mapalago tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga nandyan ang kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung naalala po ninyo no nakaraang midweek service, ang tunay na tatay natin ay ating amang nasa langit. Tandaan po natin mga kapatid, ang buhay na meron tayo ay galing sa Diyos. Ang ating Diyos ang nagbigay sa atin ng lakas, nagbigay ng hininga, pinagpala tayo ng Diyos. Sa kabila ng pagpapala natin, ibinabalik ba natin ang para sa Kanya? Ang Diyos nag-aantay lamang po siya. Hindi Kanya pipilitin, hindi Kanya pupwersahin. Piliin mo lagi na parangalan ang Diyos natin. Sa bawat araw, sa bawat umaga na gumigising tayo, magpasalamat sa Diyos. Huwag tayong magreklamo na magreklamo. So may tatlong paalala na dapat nating maunawaan bago natin naisin ang kasaganaan. Number 1 po, iwasan ang makasariling plano sa buhay. Marami tayong pinaplano sa buhay, marami tayong ginagawa sa buhay, kaya nga minsan nabibigo tayo dahil tayo lamang po ang nagpaplano. Dapat ang kagalakan natin nasa ating Diyos. Ang pangarap natin ay nasa ating Diyos. Huwag yung sarili lang naman nating mga plano. Isama natin ang Diyos sa mga planong meron tayo. Tandaan mo, kapag masama yan, huwag mong papasukin. Matakot tayo sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, iwasan ang makasariling pagpapahalaga sa buhay. Kapag prioritize mo ang kayamanan, siguradong ilalayo ka niya sa Diyos. Dapat God first. Dapat lagi ang Diyos ang una sa buhay natin. Sa bawat desisyon na meron tayo, kung mayroong ipinagagawa ang Diyos sa buhay natin kapatid, siya dapat ang laging una. Kung sa tingin mo parang lugi ka, mawawalan ka, tandaan mo, hindi ka mawawalan. Kasi hindi nalilimot ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Pangatlo mga kapatid, iwasan ang pagwawalang bahala sa kamatayan. Dapat alam natin ang destinasyon na kapag tayo'y mamamatay, saan ba tayo mapupunta? Kumusta ba ang ginawa natin sa mundong ito? Talaga bang nakapag-imbak tayo ng kayamanang di nasisira? O mas madalas yung kayamanang nasisira na mas matimbang yun, mas binibigyan natin ng halaga? Mga kapatid, ang mensaheng ito ay magbigay nawa sa atin ng paggising. Sa panahon natin kinalalagyan, kumusta ka? Ano ba ang madalas mong pinahahalagahan? Baka mamaya dumating ang panahon na hindi mo inaasahan, dumating na pala ang ating Panginoong Jesucristo, wala ka pang nagawa para sa Kanya. Ang Diyos natin ay nag-aantay lang. Binibigyan Kanya ng pagkakataon. Lagi lang siyang nandyan, nagmamasid sa iyo. Dahil ang Diyos di kailanman hindi magpapabaya sa Kanyang lingkod. Hindi magpapabaya sa Kanyang mga anak. May tatay ba na magpapabaya sa Kanyang mga anak? Higit na ang ating amang nasa langit. Nauunawaan niya ang ating kalagayan. Tunay nga na napagpala tayo sa mensahe ng ating Panginoon. At ngayong gabi po, ang topic po na ating pag-aaralan,
happy ba ako ngayong birthday ko? Bakit ganito? Minsan kasi napapansin ko, maraming mga Kristiyano talaga bang abalang-abala kapag parating na ang kanilang kaarawan. Saan pa talaga nanggaling itong kaarawan? Ngayong gabing ito malalaman natin. Matapos ko po kasing mag-share nung birthday ng aking biyanan, si Nanay Leti, tunay nga po na nakita ko yung kahalaga. Gaano pa kahalaga talaga itong pinagdiriwang nating kaarawan? Kung walang Diyos at hindi natin kinikilala sa kaarawan na meron tayo, kung sino talaga ang nagpapala sa atin, walang saysay ang pagdiriwang ng lahat. So ngayon mga kapatid, mauunawaan po natin ang kahalagahan ng buhay na meron tayo. Ano ba yung ipinagdiriwang natin sa tuwing sasapit ang ating kaarawan? So mga kapatid, naway nasa maayos kang kalagayan at nararanasan mo lagi ang pagpapala ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos, ni minsan hindi nagkulang. Ang kanyang mga pangako, tunay na mapapanghawakan. Sige po mga kapatid, kung may mga Biblia po kayo dyan, mas maganda. Habang binabasa ko po ito, sundan nyo po ako sa inyong mga Biblia dyan, sa inyong mga tahanan. At patuloy tayong mapagpala ng ating Panginoon. So ang ating pong scripture reading ay matatagpuan po natin sa mga awit 139. Verse 13 to 17. Sige po, basahin po natin mga kapatid. Verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa'yo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu ng ating Panginoon upang lubos tayong mapagpala. Hallelujah. Aming Diyos na dakilat makapangyarihan, napakabuti po ninyo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na aming nabasa. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay namin, sa aking mga kapatid na naroon sa kanilang mga tahanan. Kayo po ang magpaunawa sa mga salita po na aming mabasa. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay ko. Gabayan niyo po ako, Panginoon. Huwag nawang lumabas sa aking mga labi na magdulot ng kalungkutan ng aking mga kapatiran. Magdulot nawa ito sa kanila ng pag-asa at kagalakan at tapang at lakas ng loob. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo po ang laging makita sa buhay kong ito, Ama. Salamat po. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol po ito sa sineselebrate nating kaarawan. Madalas po kasi maraming mga tao nalulungkot pagdating sa kanilang kaarawan. Minsan naman sobrang saya. At nakita ba talaga natin ang kahulugan ng ating kaarawan? Sino ba talaga ang bida sa kaarawan na meron tayo? Magandang makita po natin yan kasi ang mundong ito, kung titignan po natin talaga, marami pong nade-depress. Kaya nga balikan muli natin ang ating scripture reading. Talagang ang nakakamangha ang ating Diyos. Ito po'y sulat ni Haring David, Balikan lamang po natin, ang sabi doon sa verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Hallelujah! Ganyang kadakila ang Diyos natin. Hallelujah! Kung i-imagine natin ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi natin maabot. Ang mga tao o scientist ngayon, gumagawa sila ng mga robot na parang kahalintulad ng tao. Ginagawa nila yung pamamaraan nila na para bang ginagaya nila ang perpektong pagkakagawa ng Diyos sa tao. Pero mabibigo talaga ang sino mang gumaya. Pagdating dito sa verse 13, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo'y kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Tunay nga po na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay kagilagilalas, kamangha-mangha. Dahil ang Diyos, imaginein po natin, sa buhay na meron tayo,
Lahat ng mga cells nagpapunction ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Para bang sa isang iglesia na binubuo ng iba't ibang kaloob ng ating Diyos, nagpapunctions ayon sa layunin ng ating Panginoon. Yan din po ang ating buhay. So mga kapatid, tingnan po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Verse 15, ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa'yo'y di nalilihim. Ang sanggol nasa sinapupunan ng nanay. Humihinga lamang siya sa pamamagitan na pusod po. Imaginin po kung gaano kabuti ang Diyos. Siya yung Diyos na omnipresent God, omnipotent God, omniscient God, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Maging tayo man kapatid, ito ang dapat nating maalala sa ating kaarawan. Verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Hallelujah! Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Hallelujah! Ang buhay po na meron tayo, ang Diyos ang nagtakda. Ang Diyos din po ang nagtakda kung kailan ka uuwi. Diba? Alam naman po natin, mahirap o mayaman ay namamatay. O malakas man o mahina ay namamatay. Lahat ay may destinasyon, pero hindi natin pwedeng pangunahan ang kamatayan sapagkat yan itinakda ng Diyos sa lahat. Tanging ang Diyos lamang po, mga kapatid, ang may alam ng ating buhay. Verse 17, tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Mga kapatid, naalala ko lamang po, mayroon po ako narinig na kwento na isang anak po na talagang abalang-abala siya kasi nga yung nanay niya magsiselebrate ng kanyang kaarawan. Kaya naghanap siya ng regalo na talagang magbibigay ng kasiyahan sa kanyang nanay. Ngayon, nung pauwi na siya, nakita niya mayroong aksidenteng nangyari at mayroong pumanaw. Doon niya nakita yung halaga ng buhay. Hindi pala mahalaga yung mga bagay na kanyang ibibigay. Yung halaga ng buhay na meron tayo ngayon, mga kapatid. Kaya nga kung tayo po sa araw na ito, makita natin, hindi dapat tayo nagkakaroon ng kalungkutan sa buhay na meron tayo, lalo na kapag paparating na ang kaarawan. Kaya nga sa mundo nito na ating kinalalagyan ngayon, higit na mahalaga ang buhay na meron tayo. So ano ba ang birthday? Magandang matutunan po natin. O ano ba ang kaarawan? Sa root word pa lang na birth at day ay makikita na natin ang kahulugan nito na ito'y araw ng ating kapanganakan. Ipinagdiriwang natin ang mahalagang araw ng kapanganakan natin. Pero mga kapatid, may dalawang tao na nabanggit sa Biblia na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Tingnan po natin ito, mga kapatid, kung sino ito. Si Paraon na mababasa natin sa Genesis chapter 40 verse 20 at si Herodes na mababasa naman natin sa Matthew chapter 14 verse 6. Ano ba ang karakter ng mga taong ito? Hindi ba siya'y mga pagano na hindi kumikilala sa ating Panginoon? So mga kapatid, tandaan po natin, ang kaarawan na meron tayo, walang ibang dapat naluluwalhati, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha sa iyo, siya ang nagbigay sa iyo sa lahat ng tagumpay na meron tayo. Diyos ang dahilan. So paano nga ba nagsimula ang pagdiriwang ng mga birthdays? Ayon sa history, tinatalang nagsimula daw ito sa taong 3000 BCE. Sa Hebrews Bible, kung saan ipinagdiriwang nila ang birthday ni Paraon. Hallelujah! Ito ay isang tradisyon ng mga Ehipsyo, kung saan nag-aalay sila ng mga moon-shaped cakes sa kinikilala nilang Diyos na si Artemis, at para higit nila itong mapaganda at nilagyan din nila ito ng mga kandila. Mga kapatid, ito pala ay nanggaling sa mga pagano. Galing pala ito sa pagan At halos buong mundo na ngayon ay nagdiriwang ng birthday. Pero hindi lahat ay masaya sa araw na ito. May ilang mga nalulungkot tuwing sasapit ang araw na ito. Ano kaya ang posibleng mga dahilan? Unang-una, mga kapatid, yung iba nagkakaroon ng bad experience sa kanilang birthday. May trauma o tinatawag na birthday depression. Dahil walang maihanda, dahil walang kakayanan, nalulungkot. Kaya nga isinisisi nila yung kanilang sarili. Kaya nga ito nga, dalawang klase ang makikita natin sa araw ng kaarawan. Kasi ang maraming mga tao nagiging mahalaga na sa kanila ito. Hindi nila nakita yung paano sila likhain ng Panginoon. Pangalawa, kapag hindi tayo nabati na ina-expect mo na dapat batiin ka, nagkakaroon tayo ng kalungkutan. Minsan wala man lang regalo yung mga anak mo o kaya yung mga kaibigan mo, walang maibigay sa yung regalo, nagkakaroon tayo ng kalungkutan. Meron ka pa bang naisip na dahilan kung bakit nalulungkot ang tao sa kanyang birthday? Maaari nyo po itong i-share sa amin by typing your answers sa comment section.
Mag-message po kayo para malaman din po kung ano pa talaga ang kalungkutan. Sa tuwing sasapit ang kanilang kaarawan, dumarating ba sa buhay natin na bakit ganon? Bakit sila pinagpala? Bakit parang ako hindi pinagpala? Natutunan na po natin yan sa buhay na meron tayo. Kung lagi po tayong nakababad sa midweek service, nakita na po natin na ang pinagpala na liko, hindi nakaangkla sa kalooban ng Panginoon, ang dulo din yan kapahamakan. Pero kapag ang pagpapala natin ay galing sa Diyos, asahan mo kapatid, punong-puno ng kagalakan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao, mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon nito ng buhay. Tandaan po natin mga kapatid na ang buhay na meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya nga ang selebrasyon na dapat nating maalala sa tuwing sasapit ang ating kaarawan, tanging ang Diyos dapat ang ating inaalala. Pasalamatan natin ng Diyos. Huwag tayong maghangad ng anumang regalo. Hindi po masama yan mga kapatid, tandaan po natin. Pero kung magdulot sa iyo ng kalungkutan na wala kang natanggap na regalo o wala man lang bumati sa iyo sa araw ng kaarawan mo, tandaan mo, ang Diyos ni minsan hindi kanya pinabayaan. Pero ano pa talaga ang tunay na kahulugan ng birthday? Naririto ngayon ang ilan sa mga paalaala upang hindi tayo malungkot sa ating birthday. Kung naalala po ninyo mga kapatid, nung ako'y nag-share sa inyo, paalaala sa mga taong nabubuhay pa. Mahalagang maunawaan po natin. Ngayon naman po, paalaala sa mga taong nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ano ba ang motibo ng kanilang pagdiriwang ng kanilang kaarawan? Kasi kung titingnan po natin ngayon, kung igagala po natin ang ating mga mata sa ating mga kapitbahay, nagdiriwang sila ng kanilang kaarawan. Nariyan ang video okay, nandyan ang inuman, nandyan ang alak, nandyan ang bisyo. Lahat ng kasiyahan sa mundo, naroon. Paalaala po ito sa buhay natin upang wag tayong maligaw sa panahon po na ating kinalalagyan, upang makita natin ang kahalagahan ng kaarawan. Oo, mahalaga ang bawat araw sa buhay natin. Isang malaking pribilehiyo po na makapaglingkod sa ating Diyos. Sa umagang pagkagising pa lamang at nariyan ang lakas hininga, isang napakalaking pribilehiyo na mapaglingkuran natin ang ating Diyos. Unang paalaala sa ating mga Kristiyano tuwing sasapit ang ating kaarawan o birthday. Number 1, tandaan po natin ito. Regalo ng Diyos ang ating buhay. Hallelujah! Yung buhay na meron tayo, regalo ng Diyos yan sa buhay natin. Sapat na nang magising ka sa araw ng iyong kaarawan, nariyan yung lakas mo, nariyan ang hininga mo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Tunay nga po, nakamangha-mangha ka, kagilagilalas ka, nang nilikha ka ng Panginoon. Imaginein po natin, balikan po natin yung ating scripture reading para makita natin, upang wag tayong lamunin ng kalungkutan kung darating man ang ating kaarawan at wala man tayong matanggap na mga bagay-bagay. Tandaan mo to kapatid, mga awit 139 verse 13 to 14, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Verse 14 po, pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo'y kahanga-hanga. Tunay sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Hallelujah! Tunay po nakahanga-hanga ang ginawa ng Diyos sa atin. Minsan, kapag nai-invite po ako sa aking mga kapatid, kailangan merong word of God, merong salita ng Diyos dyan. Bago simula ng pagdiriwang ninyo o ang kasiyahan ninyo, kailangan may salita muna ng Diyos. Na maalala ninyo na ang lakas ninyo o na pinagdiriwang ninyo ay galing sa Diyos yan. Yung buhay na meron kayo, kailangan malaman ninyo ito. Hindi lamang sa mga bagay-bagay. Mahalaga ito dahil ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo ay naging handog para sa ating buhay. Ganyan kakahalaga. Kaya kung malulungkot ka at iisipin mo wala kang mga material na bagay, bababa ba si Kristo para iligtas ka, iligtas ako, upang tayo magkaroon ng kaligtasan? Yan yung dapat nating ipagpasalamat. Ipagpasalamat natin dahil inibig tayo ng Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat, minahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Ang kalungkutan sa mundong ito, mga kapatid, tandaan po natin, magdudulot po yan ng kamatayan. Pero yung kalungkutan na mula sa Panginoon, nagdudulot po yan ng pagsisisi at pagbabagong buhay. Hallelujah! Kaya sa mundong ito, mga kapatid, huwag kang bumabad. Alalahanin mo kung gaano kadakila ang Diyos na siyang lumikha sa iyo. Pagmasdan mo ang sarili mo, tignan mo ano man ang kalagayan mo. Wala ka mang pera, pero tandaan mo, yung hininga at lakas na meron ka, dapat nung ipagpasalamat sa Panginoon yan.
Makikita po natin sa Facebook, ang dami po diyang nagpapanggap, nagkukunwari. Bakit naman kasi kailangan pang i-post? Bakit pa naman kasi kailangan pang ipakita ang kanilang mga pinagdadaanan? Tandaan po natin ito mga kapatid. Marami po ngayong nagpapanggap para lamang makita na sila'y sikat. Si Kristo ang dahilan kung bakit ka may kaarawan. Ang Diyos ang dahilan kung bakit ka binibigyan ng panibagong araw. Pasalamatan ng Diyos sa buhay na meron tayo. Dapat laging una siya. Kung kaarawan mo man, dapat na rin ang salita ng Panginoon. Nandyan ang gathering ng Panginoon, paalala para sa lahat na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ang Diyos dapat ang laging bida. So bakit mahalaga ang ating buhay? Sapagkat ito'y nag-iisa lamang. Napaka-unique ng buhay mo. Nag-iisa lang yung buhay na meron tayo. Dapat napakahalaga niyan. Yakapin natin at ipaglingkod sa Panginoong Diyos. Yung buhay na meron ka, hiningahan ka ng ating Panginoon at nagkaroon ka ng buhay. Ano ang layunin niyan? Para ba magwaldas? Para magpakasama? Mga kapatid, tandaan mo, banal ang Diyos natin. Ang nais ng Panginoon, mamuhay tayo ng may kabanalan. Yan ang ini-expect ng ating Diyos sa pamilya na meron tayo, sa buhay na meron tayo. Pangalawa, ang ating buhay ay walang katulad. Unique ang bawat nilalang. Hallelujah. Kaya nga wag mong hahanapin. Bakit siya ang gwapo? Bakit naman ako? Parang pinagkaitan ata ng mundo. Nagkakamali ka kapatid. Hindi mo lang nakikita yung identity mo. Si Kristo ang kasama mo. Bakit ka nalulungkot? Ano man ang kalagayan mo sa buhay kapatid? Ang kailangan lamang po natin, tanggapin ang katotohanan na ang Diyos ang pinagmulan ng buhay natin, na ang lahat ng meron tayo galing sa Diyos. So pasalamatan natin ang ating Diyos sa isang taong lumipas at sa panibagong taon na naman na ipinagkaloob niya sa atin. Pag darating ang kaarawan o birthday, dapat pasalamatan natin ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi naman tumigil para ingatan ka at gabayan ka. Nariyan siya, nagmamasid siya. Ang Diyos po, dahil sa dakilang pag-ibig niya, naglagay siya ng pastor sa iglesia, naglagay siya ng salita niyan diyan at magiging gabay ninyo para hindi kayo mapahamak. Pero ang tao, lumilihis. Lumilihis ng landas. Nariyan ang panawagan ng Panginoon. Pahalagahan ninyo ang araw ng pananambahan. Pahalagahan ninyo ang gawain ng Diyos. Nariyan dahil nariyan ang pagpapala ng Panginoon. Pero ang mga tao, dahil nga sa kalayaan na meron sila, kalayaang lumayo sa Diyos. Imbis na lumapit sa Panginoon at ma-realize niya na ang buhay niya galing sa Panginoon, bakit lumalayo? Kasi nga nagkaroon tayo ng sarili nating pagpili. Kaya napakahalaga na kapag narinig mo ang panawagan ng Panginoon, huwag mo nang patigasin ang puso mo kapatid. Mapapahamak ka. Ilang beses inulit yan sa Hebrew, chapter 3 hanggang chapter 4. Kapag narinig na ninyo ang panawagan na mula sa Panginoon, huwag na ninyong patigasin ang inyong puso. Kapag narinig na ninyo ang panawagan na mula sa Espiritu ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Kapag narinig na natin ang salita ng Panginoon, kailangan natin itong magrema sa puso natin at maipamuhay natin mga kapatid. Pangalawa po, unang paalala sa ating mga Kristiyano tuwing sasapit ang ating kaarawan o birthday, regalo ng Diyos ang ating buhay. Kaya huwag ka nang mag-expect pa ng anumang mga regalo. Sapat na ang unang nagregalo sa iyo ay ang ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ka ng kaligtasan. At ang buhay mo na ginawa ng ating Diyos Ama, tunay ngang kamangha-mangha at kahanga-hanga yan. Kaya nga, huwag ka nang maghanap ng kaligayahan sa sanlibutan. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan mo lamang sa ating Panginoon na siyang lumikha sa iyo, kapatid. So, tigilan na po natin ang paglayo sa ating Panginoon. Ikalawa pong paalala sa ating mga Kristiyano tuwing sasapit ang ating kaarawan. Pangalawa, regalo ng Diyos ang ating pamilya. Pinahahalagahan po ba natin ang ating pamilya? Mga kapatid, tandaan po natin ito. Kung ikaw ay kasama sa pamilyang Kristiyano, regalo ng Diyos yan. Sa buhay po natin, dapat mahalaga si nanay, si tatay, si kuya, si ate. Lahat sa isang pamilya, regalo ng Diyos para sa inyo yan, mga kapatid. Dapat nating yakapin, dapat nating pasalamatan sa buhay na meron tayo. Kaya nga, sabi ni Haring David, sa buhay niya, dito sa mga awit, chapter 139, verse 23 to 24, O Diyos, ako'y iyong siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako'y hindi tapat, ito'y iyong mababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Mga kapatid, ano ba talaga ang motibo natin sa ating ipinagdiriwang? Ang motibo ba talaga natin ay talagang mag-glorify si Lord sa buhay natin? Eh bakit parang iba ang nangyayari?
Parang gusto mo ikaw ang mag-glorify sa buhay mo. Makita, napakadami mong handa at ingranding ka. And dapat ang Diyos ang napapasalamatan. Mga kapatid, hindi po ako against sa mga taong naghahanda sa kanilang kaarawan. Okay po yan. Ang sa akin po, baka nawala ang tunay na mensahe ng kaarawan mo. Baka napunta na sa'yo. Baka glory to me na. Dahil ang dami kong handa. Dahil ang dami kong pinainom. At ang daming nalasing. Dahil sa kaarawan na meron. Mga kapatid, kailangan po nating magpasiyasat. Ano bang motibo ng aking pagdiriwang? Kailangan nandyan ang Diyos. Kailangan nandyan si Kristo sa pagdiriwang mo. Huwag kang papayag na magdiriwang ka na wala man lang mabanggit na panawagan o ng daan ng kaligtasan. Mga kapatid, ang buhay na meron tayo ay buhay na para kay Kristo. Buhay na para sa ating Diyos. Ang pamilya na meron tayo, mga kapatid, ay pamilyang maglilingkod sa ating Diyos. Nung nakaraang midweek, ipinaalala sa atin na walang halaga ang yaman ng ating pinagpaguran kung ating pamilya ay di naman natin makasama. Mauuwi din sa wala ang lahat ng ito. Hallelujah. Isang regalo po ang pamilya na meron tayo. Magyakapan, magmahalan sa pamilyang meron tayo. Ang Diyos ang ating kailangan para sa isang matatag at matibay na pamilya. Huwag kang lalayo sa pamantayan ng Diyos. Ang Diyos ang kailangan natin. Kailangan sa pamilya, kilala ng ating mga anak. Kilala ng bawat isa si Kristo. Kung sino ba si Kristo sa buhay natin. Kailangan mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat pamilya natin. Siya lang naman po ang makapagbibigay sa atin ng matatag na pamilya. Kapag si Kristo ang kasama natin sa ating pamilya, sigurado ang sino mang bumangga, giba. Dahil si Kristo ang siyang pinakamatibay na pundasyon ng pamilya na meron tayo. So isang regalo po ang pamilya. Tandaan po natin sa mga awit 127 verse 1 to 3. Baliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Hallelujah! Yan po yun eh. Kailangan ang Diyos sa pamilyang meron tayo. Hindi mo makakayanan, hindi mo mabubuo ang isang masagana at masayang pamilya kung walang Diyos dyan, kung walang Kristo dyan. Kailangan po ang Diyos sa isang matibay na pamilya. Kailangan siya ang hari, kailangan siya ang una sa bawat desisyon. Dapat ang pamantayan ng bawat pamilya ay pamantayan kung ano ang nasusulat sa salita ng Panginoon. Na-appreciate ba natin ng Diyos sa ating pamilya na meron tayo? Kaya nga, napakalaking pagpapala na mayroon tayong pamilya. Kaya bilang tugon natin sa ating Diyos na siyang nagpapala sa ating pamilya, manatili nawa tayong regalo sa ating pamilya. Mga kapatid, napakaganda nito. Sa isang tao, kapag binigyan mo ng regalo, ano man yan, ba't naroon ng kagalakan, naroon ng kasiyahan? Sabi nun, una, manatili nawa tayong regalo sa ating pamilya. Mistulang regalo tayo, tayong mga nakipag-isa na kay Kristo, bagong nilalang na ang identity ni Kristo, identity mo na. Kapag identity mo na si Kristo, magiging pagpapala ka sa lahat ng mga tao. Kapag dumarating ka sa mga taong walang pag-asa, kapag nakita ka, tunay nga na regalo ako ng Panginoon. Manatili nawa tayong regalo sa ating lipunan, sa ating pamilya. Nagsisimula yan sa pamilya hanggang sa dumating sa ating mga kaibigan, kapitbahay. Nawa makita lagi sa buhay natin ang pag-asa. Kapag nakita ka, regalo kang galing sa Diyos. Hindi yung maiinis sa'yo, hindi yung lalayuan ka kapag nakita ka. Regalo na nagdudulot ng kagalakan sa lahat ng mga tao. Iniligtas ka ng Panginoon upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ikaw at ako yung kapatid. Tandaan natin, yung identity mayroon tayo, isang pag-asa sa lahat ng mga tao. Si Kristo na ngayon ang bida sa buhay natin. Pangalawa po, ibalik natin sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Sa lahat ng tagumpay na meron tayo, sa buhay na meron tayo, hindi dapat kailangang magreklamo o manisi ng iba. Hanggat nabubuhay po tayo, hanggat humihinga po tayo mga kapatid, magpasalamat lagi sa Panginoong Diyos dahil ang totoong buhay natin ay hindi dito sa mundo, buhay doon sa langit.
Kaya lagi tayong magpasalamat kahit may mga pagsubok, may karamdaman. Lord, salamat po dahil panibagong araw na naman na nasilayan ko na ang buhay ko ngayon ay buhay na para sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos na makapangyarihan. Sa selebrasyon ng ating kaarawan, walang ibang bida, dapat ang Diyos ang laging bida. Tandaan mo yan, mawawala ang kalungkutan mo kapag alam mo kung sino ang pinasasalamatan mo sa araw ng iyong kaarawan. Huwag na tayong sumunod sa anumang mga tradisyon. Alalahanin po natin, inalis na tayo ng Panginoon dyan. Set apart, nilagay na tayo ng Panginoon sa kanyang layunin, sa napakagandang plano niya na tayong lahat na mga tunay na mananampalataya ay maging daluyan ng pagpapala ng ating Diyos. Maging daluyan ng pag-asa ng ating Diyos. So ang ating Diyos ay walang sawang naghihintay na mapaglingkuran siya ng bawat pamilya. Yan po ang aming panalangin. Kami pong mga pastor na ang bawat pamilya ay maglilingkod sa ating Diyos na makapangyarihan na siyang pinagmulan ng ating buhay, lakas, lahat ng mayroong ka galing sa Diyos yan. Kaya kung magse-celebrate ka ng iyong kaarawan, mas maganda din naman na nagse-celebrate tayo, na nagpapalaganap tayo ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sa mga Kristiyanong ganyan, sa kanyang kaarawan, ang nais niya, mauna lagi ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, tunay po na ang Diyos natin ay napakabuti sa buhay po natin. Ni minsan po hindi nagkulang ang Diyos sa buhay natin. Sinangkapan niya tayo ng kagilagilalas, kamangha-mangha. Kaya nga, ikaw kapatid, may dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. Nung siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, yung regalong yon ibinigay niya sa akin, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nakakamangha nga ang plano ng ating Amang nasa langit. Ang plano natin sa ating mga anak, panlupa. Ang gusto natin sa ating mga anak, maging engineer, maging doktor, maging abogado. Lahat ng katanyagan dito sa mundo, yan ang plano ng isang tao. Pero yung ating Amang nasa langit, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang maging sakripisyo para sa iyo, para sa akin. Imaginein po natin kung gaano kadakila ang regalong ibinigay sa atin ng ating Amang nasa langit. Ang kanyang nag-iisang anak, ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pinahahalagahan ba natin iyang kapatid? Mga kapatid, walang saysay po ang mensahe sa gabing ito kung hindi natin mauunawaan yung ginawa o yung gospel, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Uulit-ulitin ko po ito mga kapatid dahil ito po talaga ang pinakapundasyon ng pananampalataya ng isang tao, ng isang Kristiyano. Kailangan magrema ito sa puso at sa isip natin at maipamuhay natin na sapat na ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Balikan ko po at dito na po ako magtatapos. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Hallelujah. Ang sabi po dito, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Hallelujah. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Hallelujah. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Hallelujah. Mga kapatid, ang buhay na meron tayo ngayon ay buhay ng paglilingkod sa ating Diyos. Ang buhay na mayroon tayo ngayon ay buhay na dapat na naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga ang regalo na meron tayo na dapat wag nating kakalimutan, ang nag-iisang anak ng Diyos ibinigay niya sa iyo para sa akin, para sa iyo upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi ipinagdamot ng ating Amang nasa langit. Huwag kang malungkot kapatid. Kung tama ang pananaw, pagharap sa kaarawan mo, malulugod ang ating Amang nasa langit. Kaya nga nung matanong ko lamang si Nanay Letty nung kanyang kaarawan, sabi ko, Nay, kung sakali mang mayroon kang patotoo sa buhay mo, kukulangin ang isang araw nito. Kaya dahil 72 years old na po siya, napakadami ng ginawa ang Diyos sa buhay niya. Kaya ipinaaalala ko lamang na huwag tayong malulungkot sa ating kaarawan dahil ang Diyos ay hindi siya tumigil na bigyan ka lagi ng bagong regalo sa araw-araw ng buhay mo. Kapag ang Diyos ang kasama mo, mga kapatid, pumanatag ka
dahil lahat ng bagay ay mapapagtagumpayan mo. So mga kapatid, tandaan po natin yung ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Gawin po natin isang napakahalagang regalong ibinigay sa atin ng ating Amang nasa langit, na hindi ka dapat nalulungkot, na hindi ka dapat nangangamba, dahil ang Diyos ang tumapos ng lahat ng ating mga alalahanin doon sa krus ng Kalbaryo. Ginawa ni Kristo, tinapos niya ang misyon niya para ikaw at ako ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Tandaan po natin, recognize that Jesus alone is our Savior, believe that His death on the cross is the only way to save us, and receive the free gift of salvation through faith. So mga kapatid, naway napagpala po tayo sa isang napakagandang mensahe na naman ng ating Panginoon. Huwag kang malungkot, ang Diyos ang lagi mong kasama. Tandaan mo po yan mga kapatid, ang identity na mayroon ka, identity na ni Kristo. Mga kapatid, tandaan natin, minsan wala tayong mabasa sa Bible na ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Kung may mababasa po kayo, pwede nyo pong i-type at isend nyo po dito sa ating YouTube channel at makita rin po namin. So mga kapatid, masiyahan na tayo kung ano man ang meron tayo. Ang mahalaga, ang buhay po natin ay maipaglingkod natin sa ating Diyos na siyang nagbigay ng buhay, nagbigay ng hininga, nagbigay ng lakas, at patuloy tayong maglingkod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sumainyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa, at patuloy po nating ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus may kagalingan, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Hallelujah. Purihin ang Diyos na dakila. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. Yes, Lord. Known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender
have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness